Magandang gabi po sa inyong lahat, Faith Baptist Church South Metro family, and to those who are joining us by way of webcast. This is such a wonderful time to study God's Word with you tonight. Pangatlo na po ito out of 4 topics in the series regarding the topic of prayer, and this is a topic that is so close to my heart because tonight we are going to talk about a parent's prayer, ang panalangin ng isang magulang. My brother and I are both recipients of prayer from a prayerful mom. From when we were young until now, at every stage of our lives and whatever challenge we face, mom was and still is praying for us. And there was one time, probably when I was 3 years old, when I accidentally drank kerosene from a Coke bottle and I was rushed to the hospital. Kerosene had to be pumped out of my system, and God only knew how much my mom prayed that night. And in a matter of hours, of course, with a huge sum coughed out by my dad, to pay for hospital bills, I was discharged, finally ready to face the world again in a few hours. And I remember when I first landed a job in Singapore after finishing my graduate school there, I was offered a relatively good salary naman po. And so I was so excited that I emailed it to my mom. And she responded, Anak, that's a great blessing. Praise Him for that. But I believe in a God who is the source of all blessings, and I'm asking the Lord for Him to double that, which I felt was impossible, impossible. But true enough, after a year, I got double the raise. So children really are a great incentive. They're great incentives for us to pray. Ang mga bata ay magandang inspirasyon para sa atin na manalangin. And thanks to the prayer of many of the characters in the Bible, that we are actually encouraged by these stories. One story is si Lois, Grandma Lois and Mother Eunice. Um, Thanks to their prayer, Timothy grew to become the leader of the church in Ephesus, which must have been quite large. It was a large ministry. And sabi nga sa 2 Timothy 1:5, we read about the testimony of Lois and Eunice when Paul wrote to Timothy, When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. It's just one single verse highlighting the immeasurable impact of prayer by these parents on preparing a child for the ministry. Nothing will bring you to your knees in prayer like having children. Sabi nga nila, how far apart should the children be spaced para hindi magkagulo? Sabi nila, a mile and a half, ganun kalayo mo sila ilayo para hindi sila magkagulo. But sabi sa Matthew 7:7 to 11 gives us a clearer picture of how God the Father provides for his children if only they would ask. Our main text says in Matthew 7:7 to 11, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Humanap kumatok, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Behind every child who grows up experiencing the power of prayer are parents who also faithfully pray for them. Sa likod ng bawat bata na lumalaki na nakakaranas ng lakas ng panalangin, ay mga magulang na tapat na nananalangin para sa kanila. When parents pray, these 3 little words could swing big hinges: ask, seek, and knock. Kapag ang mga magulang ay nananalangin, maaaring magbukas ng malalaking pintuan ang 3 maliit na salitang ito: humingi, humanap, at kumatok. And this is Jesus speaking. Therefore, this is a rock ribbed, ironclad promise from the Word of God that is true, that tells us how to get our prayers answered. Ito ay mula kay Jesus, kaya ito ay isang matibay na pangako mula sa salita ng Diyos na totoo, na nagtuturo sa atin kung paano makuha ang ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na ulit ay makapag-aral kami patungkol sa panalangin. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong presensya.
Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at nawa po ang inyong mensahe ang makita at hindi po ang aking sarili. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samod dalangin. Amen. Ask, express your desire. Hannah works with God in having Samuel. And I read sa 1 Samuel 1:9-20. Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang parang si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, iahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito sa sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang inyong sarili at umuwi ka na, ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkakatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. When we're asking, there are things that we want or we desire. And it was a godly desire that Hannah had to have her own child. And she committed the future of that child to the Lord. The greatest problem we face is not unanswered prayer, it is unoffered prayer. In James 4:1-2, it says, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. Yung mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. We have not because we ask not. God alone knows how many blessings we could have had we only ask. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano karaming mga biyaya ang maaring nakuha na natin ngayon kung tayo'y nagtanong lamang. Therefore, unoffered prayer is not only a tragedy, it is a sin. And prayerlessness is the reason for powerlessness, the spiritual poverty of some Christians. Sabi nga sa 1 Samuel 2 verse 1, ganito ang naging panalangin ni Ana, pinupuri kita Yahweh dahil sa iyong kaloob sa akin, aking mga kaaway ngayon aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Ito yung mga damit na walang manggas na suot ng mga pari noon. Taon-taon, gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanya tuwing ang kanyang mga magulang ay naghahandog sa Shilo. Ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng anak bilang kapalit na inhandog ninyo sa kanya. Matapos mabasbasan, umuwi na sila. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae samantala lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Our Lord has commanded us to ask and to pray. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. There's no substitute for prayer. Not enthusiasm, not intellect, not energy, not ingenuity. Walang kapalit ang panalangin. And why does God want us to ask when He already knows what things we have a need of? Sa pananalangin, sabi sa Matthew 6:7-8, ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. We do not pray in order to impress God, or we do not pray in order to inform God. God already knows what we need, but we pray because we would like to invite God.
Tayo nananalangin upang imbitahin ng Diyos na kasama natin siya sa ating mga pangarap at mga plano sa buhay. God wants us to ask Him. Unahin nating humingi sa may kapal bago sa iba. God already knew that Samuel would have to be born because soon he would be anointing two kings of Israel, Saul and David. But God wanted Hannah to ask God and no one else. Sabi sa 1 Samuel 1:10-11, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. There are three reasons why we need to learn to ask God. First is the fellowship factor. Prayer is a way of having fellowship with God. It is working with God. Sabi sa 2 Corinthians 6:1 and 2, yamang kami magkasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo, huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Number two is the development factor. We grow when we pray. God wants me to grow and prayer helps me to grow. Sabi sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. The original Greek form of these words is in the present tense, which means keep on asking or keep on seeking, keep on knocking, because that's when we grow, when we keep on doing these things. Sabi sa 1 Samuel 2:18-19, nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Taon-taon gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanya tuwing ang kanyang mga magulang ay naghahandog sa Shiloh. So even after the answered prayer, Hannah continued to pray for Samuel. No wonder he became one of the greatest prophets in the Bible. When we ask for something and God doesn't give it right away, we examine our hearts a little more, wondering why God did not answer. Kapag humihingi tayo ng isang bagay at hindi agad binibigay ng Diyos, tinitingnan natin ng mas maigi ang ating mga puso, nagtatanong kung bakit hindi agad sumagot ang Diyos. The dependency factor. If God just gave us what we needed without our asking, we would cease to be dependent upon Him. A good test of whether you have any right to want anything is this: can you ask God? If you cannot ask God for it, then you have no right to want it. Nothing is beyond God or too small for God to deal with. You can pray about everything. Maaari mong ipanalangin ang lahat ng mga bagay. You can even pray about it if you desire something you know He would not want for you. Tell Him, God, I want something you don't want. Would you please fix my wants? Sabi sa Philippians 4:6, the devil cannot keep God from answering. So what he will endeavor to do is to keep you from asking. Hindi kayang pigilan ng diablo ang Diyos na sumagot, kaya ang kanyang layunin ay pigilan ka na magtanong sa Panginoon. If you have asked and have not received it, maybe He's not finished yet. And that's why you need to seek, explore godly direction. Mary sought God, and her surrender was greater than her fears. When we read Luke 1:26-38, and it says, na ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapaisailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog?
Gayunman ay naglilihi na siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Sometimes we don't know what to ask for or we're asking for the wrong things. And that's why we must seek direction in our prayers. Minsan hindi natin alam kung ano ang dapat nating hingin o maaring mali ang ating mga hinihingi. Kailangan nating humingi ng patnubay sa ating mga panalangin. The idea of seeking is that there's something that's lost and we need to find it. And there's something unknown and we need to understand it. Ang konsepto ng paghahanap ay nangangahulugang mayroong nawawala at kinakailangan nating hanapin o mayroon hindi natin alam at kinakailangan nating maunawaan. Asking is always linked with seeking, and seeking leads to surrendering, and surrendering brings abundant spiritual blessings, rest in divine provision, and fulfillment of God's highest purpose for us, and that is the fellowship with God and being part of His kingdom. Sabi sa Matthew 6:33, "Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito." What is it that we seek when we pray? We may be seeking the purpose of God. James 4:2-3, God is not going to give you the wrong thing no matter how many times you ask Him. Sabi sa James 4:3, "At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan." We can ask for personal needs, but we cannot ask for selfish needs. We may be seeking the presence of God. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga kasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. And sometimes we may be asking for the power of God sa James 5:16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Mary did not necessarily stop fearing, but she replaced her worries with a concern for the kingdom of God. Ang hangad ni Maria na maglingkod sa Diyos at sumuko ay mas malaki kaysa sa kanyang takot. Tulad ni Maria, mayroon din tayong totoong mga takot sa ating buhay kapag sinusunod natin ang mga layunin ng Diyos. Madalas tayong mayroong mas maraming tanong kaysa sa mga sagot, pero maaari tayong matuto at magkaroon ng inspirasyon mula sa kwento ni Maria. Tumukod siya sa salita ng Diyos at nagpatuloy. Nagtitiwala sa paggabay at direksyon ng Diyos. Naniniwala si Maria at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Knock, exert your determination. For 84 years, Anna the prophetess worshiped God day and night until she met Jesus to be dedicated at the temple. And imagine her joy. Sabi sa Luke 2:26-38, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Anna, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siyang nasa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na yon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. In an age-limited world, prayer has no age limit. There are different ways in which prayers are answered. Sometimes, answers are direct. You just ask God for something and He gives it to you immediately. It is unmistakably the hand of God. Nangyari ba sa inyo yon na isang prayer lang, nasagot na kagad? It's because it's unmistakably what God wants for you. But number two, sometimes the answer is different. He doesn't give us what we ask. He gives us something better than what we've asked. But we have to ask in the right spirit and in His will. And sometimes the answer is denied. He just says no because what you're asking for is wrong. God is not going to give you something that will harm you or hurt you. And sometimes the answer is delayed. That's the reason the Bible says for us to keep on knocking, knocking, and knocking. Tatlong katok or even more. Bagamat hindi si Ana ang nagdarasal para sa sariling anak, inialay niya ang kanyang buhay sa pananalangin at pagmamasid para sa pagdating ni Kristo.
Balo matapos ang 7 taon ng pagsasama, nanirahan siya sa templo hanggang sa siya'y umabot na ng 84 na taon. Sinabi ni Lucas na si Ana ay nagsisimba araw-gabi at nananalangin araw-gabi. Naalala ko tuloy itong kantang Araw-Gabi. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan man magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Ngunit siguro ay kumakanta si Ana ang propeta ng ganito, ngunit hindi para sa kanyang iniirog kundi sa pag-ibig niya sa Panginoon. Sinuri niya ang mga banal na kasulatan para sa mga talatang naglalarawan sa mga pangako na nagsasabi na darating si Jesus. Kahit matagal na siya naghihintay ay patuloy siyang umaasa at finally, nakita niya si Jesus. Isang sanggol pa at siya ay natuwa. And finally, after 84 years of praying, she met Christ, the one promised in the Bible, the ones that she just read about in the Bible. Finally, an answered prayer. What joy she could have felt. Don't quit praying. The Bible teaches us that we are to continue to pray. Delays are not denials. Ask, seek, knock. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Sabi sa 1 Kings 18:41-4. When should you stop asking, seeking, and knocking in a particular matter? Kailan ba tayo dapat hihinto? Number one is probably when you already have what you asked for. Number two is when, though you don't have the answer in your hand, you have it in your heart and it gave you real peace. Or sometimes when God says no, sabi sa 2 Corinthians 12:7-9. Upang hindi ako mangyabang sa dami ng kamangamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, "Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Why do we have the assurance of answered prayer? Well, number one, because God is good. Siya ay mabait. Because God is wise. Siya ay matalino. At because God is able, kayang-kaya niyang sagutin ang panalangin. No one should ever try to be a mother or a father without seeking to know how to pray to our Heavenly Father. These principles apply to parents and to all of us, not just parents who have been made righteous by accepting Jesus Christ with a heart of repentance. Mahirap maranasan ang kapangyarihan ng panalangin kung hindi natin matututunan manalangin sa ating banal na Ama. When we pray, we have a Father who will hear us and a King who can answer us. Would you like to have a personal relationship with a Father who answers prayers? Follow the ABCD steps. Admit you are a sinner, believe in your heart that Jesus died and rose again to pay for your sins in full, confess with your mouth that you accept Jesus as God, Lord, King of your life, and do it now in Jesus' name. Sabi sa Romans 10:9-10, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Samahan mo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, ako po ay isang makasalanan. Naniniwala po ako na si Kristo po ay binigay niya ang kanyang buhay para sa akin, namatay at nabuhay na maguli upang bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan at tinatalikuran ang mga ito. Tinatanggap ko po si Jesucristo sa aking puso bilang sarili ko pong Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo po ang magbigay sa akin ng kapangyarihan sa panalangin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Did you join me in the sinner's prayer? Then,
When you pray, you now have the sympathy of a father and the sovereignty of a king. Ask, express your desire, seek, explore godly direction, and knock, exert your determination. This is how every parent and every Christian should pray. Humingi, humanap, kumatok sa pintuan ng ating banal na Ama. Thank you po for studying with me and see you next week for our final study in the prayer series. Bye for now.